Hi mga palangga! Gusto nyo ba ng tipid tips sa inyong paglo-long drive? Tara, samahan nyo ako at isi-share ko sa inyo yung mga tipid tips na ginawa namin. So dito kasi sa Manitoba, usong-uso yung paglo-long drive, lalo na pag summer. So yung iba nagpupunta sa ibang lugar, iba't ibang lugar. Merong Toronto, sa Ontario, sa Vancouver, tapos sa Alberta. Kadalasan Alberta. So yung tipid tips na sinasabi ko mga palangga is yung ngayon pa lang, kung balak nyong long drive, magpabook na kayo ng mga hotels at saka campsite. Kasi mas makakatipid kayo. At saka isa pang tips pala mga palangga, kung meron kayong mga kaibigan, kamag-anak doon sa pupuntahan nyo, mas tipid po yon. Kaso nga lang, limited lang din yung pamamasyal nyo. So, yung ginawa ng Diyosawa ko, nagpa-book siya ng campsite, malayo pa lang mga February. Tapos, nag-long drive kami last July. 1 week kami doon mga palangga. Mas nakatipid kami this year compare last year na nag-Alberta rin kami. Kasi puro kami hotels doon. Tapos ngayon yung campsite na nabook namin is mura lang per day mga palangga. So mas tipid kahit papano. Tapos kung doon sa mga tourist attraction na pupuntahan ninyo, pwede nang malayo pa lang i-book nyo na rin siya para hassle-free na kayo. Hindi yung pag andoon na kayo saka pa lang kayo kukuha ng ticket. So pero depende rin naman yan sa inyo mga palangga. Ako yun lang yung isi-share ko sa inyo kasi yun yung parang ginawa namin this year. So malayo pa lang nagpa-book na ng tickets yung aking Diyosawa. Tapos yung mga pasyalan doon sa Alberta talagang matutuwa ka kasi talagang ang gaganda mga palangga. Kaya yung mga tao dito, mga taga Manitoba, naglo-long drive sila talaga every year. Kami 2 beses pa lang kaming nag-long drive. Ang biyahe kasi mula dito sa amin papunta doon ng Alberta is 15 hours. So talagang nakakapagod din. Tapos sa amin kasi may mga kaibigan din kami doon, pero mas pinili ng aking Diyosawa na mag-campsite na lang kami kasi nga syempre gustuhin din namin na magbisita doon sa mga kaibigan namin na dito dati nakatira, pero kasi mas limited yung oras tsaka yung pamamasyal kasi syempre hindi maiwasan magkwentuhan, ganyan-ganyan. So, mas pinili namin yung ano na lang kami, nag-campsite. Tapos sa mga camping site kasi pag ah, pupunta ka doon tapos saka ka pa lang magpapabook, mas hindi ka makakakuha ng mga camping site. Mostly walang mga na bakante, walang mga available. Kung meron lang, maswerte na siguro yung 1 day, 2 days nyo. So kagaya sa amin, 1 week talaga. Tapos nakatipid pa kami. So sa video na to mga palangga, ito yung gondola lift na sinakyan namin. Isa sa mga hindi nyo dapat palagpasin. Ayan, yung mga magagandang tanawin. Lalo na yung mga lakes nila doon at saka yung mga falls. So sa Alberta kasi mga palangga, nandoon lahat yung mga magagandang tanawin. Dito din naman sa amin merong magagandang tanawin, pero iba kasi yung mga tanawin doon sa Alberta. Kaya halos lahat ng mga babakasyon, naglo-long drive, nagpupunta doon. So yung ano naman mga palangga, yung tipid naman dyan din na sinasabi ko is yung pag bubuk nyo ng mga tickets, kagaya sa pagkuha nyo ng tickets ng Lake Morin, Lake Louise. Tapos kami doon pag-book din yung aking Diyosawa ng boat ride. So malayo pa lang, nagpa-book siya ng February. Tapos
nakapag long drive kami ng July. So mahaba yung pagitan para kahit papano meron kang time na ma-adjust kung meron mang problema dun sa pinagpabook mo. So ayan lang yun lang mga palangga ang gusto kong i-share sa inyo. Pwede naman din kayong mag-comment down below kung may nasabi akong iba pa na na hindi ko nasabi dito sa video na to. So, ayan lamang hanggang sa susunod. Thank you for watching mga palangga. Kung may natutunan kayo, pa-like and share naman ako. Pa-subscribe na din mga palangga. Thank you so much. Bye-bye. Hanggang sa susunod. Halong kamo.